Ayan, good afternoon grade. Good afternoon grade 11. Sorry, kakaturo ko lang kanina grade 10. Nalilito pa ako. So, ayan, tawag dito. Second lesson natin ng PE para sa second grading. And ang topic natin ngayon is, ano naman to, gagawa ka ng sarili mong workout plan. Okay? Or fitness plan. And pag-aaralan din natin, ano ba yung mga kailangan? Ano ba yung mga prinsipyo? Ano yung mga components ng isang fitness plan? Okay? So, isa-isahin natin. Sabi dito, principle of overload. Sabi dyan, the principle overload is the most basic principle of exercise. This principle states that the only way to gain health benefit through physical activity involvement is to place higher demand. Pasensya nyo na nagno-notif at saka nag-upload kasi ko kaya naka-on yung wifi. Place higher demand on the body to exert more effort in the more effort than it normally does. The added load increases the demand and the body is forced to adapt to it. So, sa training, principle of overload yung basic. Ano ibig sabihin nun? Dadagdagan mo yung ginagawa mo. Principle of overload. Hindi ka lalakas kung yung ginagawa mo mas madali dun sa dati. Okay? Or kung di ka magbabago ng hirap ng ginagawa. Okay? Basic lang to sa mga nag-sports. Sa mga nagbabasketball. Hindi ka gagaling magbasketball kung magbabasketball ka lang ng 1 oras kada araw. Hindi ka lalakas. Dapat maghapon o kaya hanggang gabi. Doon lalakas ka. And hindi lang basta lalakas ka. Ito rin principle ko sa sarili ko or ewan ko nahalata ito ng mga badminton players. Hindi pwedeng pag naglalaro ka or nag-workout ka, kagaya lang din ng ginagawa mo dati. Okay? Hindi pwedeng pag nagte-training ka, laro-laro lang. 'Di ba? Ang lalabas na resulta mo doon, laro-laro lang din. 'Di ba? So, sa training, seryosohin mo. 'Di ba? Kasi kung hinirapan mo yung training mo, ginalingan mo yung training mo, principle of overload, maganda yung kakalabasan. 'Di ba? Training pa lang madali na. 'Di ba? Training pa lang nilalaro mo na. Hindi mo na pinapahirapan sarili mo, nilalaro mo yung training. Ano yung kakalabasan? Wala. Hindi ka gagaling. Tama? So, principle of overload, dapat mas mahirap. Okay? O kaya naman, sa badminton, pag yung kalaro mo, hindi magagaling, hindi ka din gagaling. Hindi magaling yung kalaro mo eh. 'Di ba? Sa basketball, ganun rin. Pag kalaban mo, puro mahina, hindi ka lalakas. 'Di ba? Masasanay ka lang na mag-take over ng game, pero definitely hindi ka lalakas. 'Di ba? Principle of overload, 'di ba? So much for that. Principle of progression explains that the level of intensity of exercise should be increased gradually. When your body adapts to increased demand load, the easier the blah blah blahs. Eto maganda. Explain ko na lang Principle of progression, dinedenote niya or hindi siya naniniwala sa no pain, no gain. Bakit? Kasi ikaw habang dinadagdagan mo yung kunwari pinaka-basic nito weightlifting. 'Di ba? Una nagbuhat ka ng 10 kilogram na sa umpisa na aanuhan ka, na bibigatan ka. Pero habang ginagawa mo 'yon, ano nangyayari sa iyo? Yung 10 kilogram na dating mahirap, ano nangyari? Dumadali. Tama? Kabaliktaran siya ng no pain no gain. Ang no pain no gain kasi dapat masaktan ka para gumaling ka. Pero dito baliktad. Nalalaman mong gumagaling ka kasi yung dating mahirap sa'yo, dumadali. Tama? Yung dating 10 kilogram na binubuhat mo na mahirap, dumadali. 'Di ba? Yun yung principle ng progression. So, ibig sabihin, pag madali na yung ginagawa mo, bigatan mo ulit, principle of overload. Yung 10 kilogram, gawin mong 20 kilogram. Okay? So, umpisa, mahirap na naman. 'Di ba? Pero principle ng progression, kapag nadalian ka na sa 20 kilogram, ibig sabihin, nandun ka na sa level na yon. Okay? Na-reach mo na yung level na yon. Okay?
Sa badminton, una doubles. Okay? Pag kaya na ng stamina mo mag singles ka, tingnan natin kung kakayanin. Next, principles of specificity. Specificity. Blah blah blah, specificity. This principle explains a specific type of exercise brings about specific benefit. An exercise promote one health-related benefit may not promote another health benefit. So if you want to improve your cardiovascular endurance, do activities meant for blah blah blah. Specificity, ibig sabihin maging specific ka sa exercise mo. 'Di ba? Hindi pwedeng gusto mo magpapayat pero ang ginagawa mo muscle strengthening, nagwe-weightlifting ka, hindi. Kung gusto mo magpapayat, magpapawis ka, hindi magpalaki ng muscle. 'Di ba? Kung gusto mong ma-improve yung ako, di ako naman naghahabol ng muscle dahil medyo malaki naman katawan ko. Ang hinahabol ko cardiorespiratory endurance, saka medyo mag-lose ng weight. Pag nagba-badminton ako, yun yung habol ko, hindi yung pa-muscle. 'Di ba? Yun yung gagawin ko. 'Di ba? Magi-specify ako ng ng activity para sa akin. Yung iba kasi ang ginagawa, kuwari papapayat gym. Tama rin naman. Kaso nga lang, dun sa gym, make sure na yung ginagawa mo activity sa gym nakakapayat. Baka ang ginagawa mo sa gym, nagbubuhat ka ng pabigat. Hindi. Lalaki muscle mo nun, lolobo ka lalo. 'Di ba? Kung target mo magpapayat, dapat ang ginagawa mo sa gym, yung mga cardiorespiratory, mga pampapawis. 'Di ba? Yun ang ginagawa mo. Dapat. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga heavyweight na mga heavyweight na UFC fighter. 'Di ba? Laki ng katawan, UFC fighter. Pero pag tumatagal yung laban nila, tingnan niyo mga hingal na hingal sila. 'Di ba? Pero napakalalakas sumuntok nun. 'Di ba? Pero yun nga, specificity. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo talagang i-improve and doon ka dapat mag-focus. Okay, next. Principle of fit. Ano ba yung fit na yan? Frequency, intensity, time, and type. Ano yung frequency? Dalas. How often you do physical activity in a week? Gaano ka kadalas magpe-physical activity in a week? Ako sa badminton, ang goal ko dati once a week. Pero nung nagawa ko na once a week, dati, trinay ko siya twice a week, then thrice a week. Pero hindi ko na kinain twice a week, almost nagawa ko 4 month ata nagawa ko. Pero sa basketball, ibang basketball, hanapin ng katawan mo araw-araw. Parang everyday. Dati nung high school ako, everyday talaga. Maghapon, kahit linggo, talagang everyday talaga. Pero na lang, may ginawa ka sa hapon na yun, diba, or gumala ka, yun lang pahinga. Ito naman, meron tayo ditong mga ito na yung sinasabi kong workout guidelines. So sa workout guidelines na to, merong mga klase, kagaya nito, cardiorespiratory, mamaya muscle, and then meron ding flexibility. Yun yung mga pagpipilian yung gagawin nyo or gagamitin nyo sa workout plan nyo. Okay? Sabi dito, according to exercise expert, one must burn up 1 to 400 calories per day and 1,000 calories in a week in physical activity in order to gain significant benefits in cardiorespiratory fitness. Ano ibig sabihin yan? Sabi dyan, pangalan na ito. Basa ko kasi yung chat. Grade 11 pala. Si Dayan pala. Sorry, Dayan. Napaisip ka sa chat mo. So, basically kasi, ang tao, nagte-take up siya ng 2,000 calorie. And up. Basically, 2,000 calories. Ano ibig sabihin nun, sir? Ano yung calories na yan? Binanggit ko na yan dati. Yan yung mga nasa pakete ng chichirya. Diba? Bawat pakete ng chichirya or pagkain may certain calorie. 1 cup of rice is 200 calories. Yung mga certain na ulam, may certain calories yun. So, meron ka lang basically na kailangang kainin. Okay? Per day. And then, sabi dito, dapat dyan, sa physical activity, ma-burn mo yung 150 to 400 calories.
Okay, 150 to 400 calories ma-burn mo in physical activity. Bakit physical activity, sir? Kasi dyan sa 200, 2,000 na yan, hindi lahat yan na-burn mo sa ordinary physical activity mo. Although normally na-burn yan, natutulog ka, nag-aaral ka, or may ginagawa kang kung ano man, normally na-burn mo yan. Nag-iisip ka, normally na-burn mo yung calorie na yan. Okay? Pero hindi ganon kagamit na gamit. Kaya dapat na-burn mo siya, yung part niyan 150 to 400 calories dapat biniburn mo in physical activity. Okay? Maganda ba yan, sir? Oo, maganda yan kasi nare-replenish talaga yung sa katawan mo. Okay? Mas normal yung tawag dito, mas normal yung function ng katawan mo kasi nagagamit mo and nare-replenish mo, 'di ba? Isubukan nyo ang sarap ng tulog, ang sarap ng gising kapag nag-exercise ka. Kaya ako pag nag-badminton ako, sarap tulog. Yun nga lang, masakit ang katawan. Pero mapapansin mo mas okay yung kain mo, mas okay yung tulog mo. 'Di ba? Mas balance. Kasi normally nagfa-function talaga yung katawan. Ito naman, sabi dito, ito raw yung mga calories used per hour. Okay? Ito, sabi diyan, use the column closest to your weight. So, ako, closest sa weight ko, ito, 91 kg. Pag nag-badminton ako, ang nagagamit ko raw na calorie ay use calorie per hour, 425. Aba, malakas pala badminton ah. Basketball, half court, 375. Aba, malakas pala talaga makaburn ng calorie badminton. Nagbabike daw, 263. May hinalang kasi to. Pero kayo, mga nandito lang kayo eh. Babae dyan, lalaki dito. Yan. Kami nila James, tsaka nila Leo, baka nandito na kami. Okay. Circuit training, ayan. Dance, aerobic dance. Over 600 pala yun. Jogging, ayan. Mag-jogging ka raw ng ang bilis, 9 km per hour. Dapat sa isang oras maka 9 km ka. 833. Malayo yung 9 km ah. Mula sa amin hanggang MTAM, ano lang yun eh. 7 kilometers lang yun eh. Siguro mula sa amin yan hanggang Abangan Norte. So yan, ayan yung mga So, yun yung mga example na kailangan mo. Kung ako, nag-badminton ako ng isang oras, na-burn ko na yung 400 calories. Ayun, 400 calories lang daw eh. 'Di ba? Ano lang yun, per day pala to, per day. So, dapat mag-badminton ako per day. Araw-araw para healthy. Kahit isang oras lang. 'Di ba? Daming nagchat-chat, hanap. So, frequency or dalas, ito talaga yung gagawin nyo, yung fit. Yan talaga yung gagawin nyo sa exercise nyo. So, frequency, tignan mo yung magbabasa ka rin dito para malaman mo kung ilang beses mong gagawin yan sa loob ng isang araw. Kunwari, saan ba yung bike? Ito yung bike, 200 lang. Hindi pwedeng 1 hour ka lang magbike, bitin. Dapat 400. Kaya ibig sabihin, kung magbabike ka, dapat 2 oras. Tama ba yun? Yes. So, recommended aerobic exercise 3 to 5 days a week. Okay? Iyan naman, yung 400 na yan, mapapansin nyo dito, 400 or 1,000 calorie per week. Ibig sabihin, pwede kang magpahinga ng 2 araw. Pwede naman 5 araw. 'Di ba? Kasi sobra pa 'yon. 400 times 5, 2,000 pa 'yon, 'di ba? So pwedeng may rest day or pwedeng every other day yung gawin mong physical fitness activity. Intensity, ito hindi ko na na-discuss yung 60 to 80% of the heart rate. Heart rate 'yan. Nakalimutan ko lang yung sumunod na R, basta heart rate 'yan. Ano ibig sabihin diyan? Sinusukat yung intensity sa taas ng tibok ng puso. Okay, sa hingal.
Kapag hindi ka hinihingal, ibig sabihin, hindi walang intensity yun. Okay? Ang goal mo kasi dyan, mabawasan mo yung hingal mo. 'Di ba? Hindi yung kagaya dati, naglakad ka lang, hinihingal ka na. Tumakbo ka lang, hinihingal ka na. Ang goal mo dyan, kahit tumakbo ka, 'di ba? Kahit umakyat ka ng hagdan, hindi ka na dapat hinihingal. Yun yung intensity na sinusukat sa cardiovascular or cardiorespiratory. Okay, yun yung sinusukat nila. Okay? But sa atin, nasa sa inyo naman yan. Pero kadalasan naman yan lang talaga yung nilalagay. Okay, time. Ano ba? Inisa-isa ko ba yung frequency, intensity, time, how long, gaano raw katagal. So yan, susulat mo dyan. Physical activity, susulat mo dyan. Exercise, susulat mo rin dyan. Kung gaano yung oras. 'Di ba? Type, ito mahalaga. Anong klaseng activity yung gagawin mo? 'Di ba? Pwedeng mamili dito. 'Di ba? Siyempre, pipiliin mo diyan yung yung nakaka-improve ng cardiorespiratory. Okay, dito naman muscular strengthening. Hindi ko pala 'to natagilid. Sorry. Pero tingnan nyo na lang sa module nyo. Ayan naman sa muscular, may frequency din, gaano kadalas, intensity, gaano kahirap. Okay? Ano yung mga, yan? Repetition, increase muscular strength and power, increase muscle mass. Muscular strength, ibig sabihin yung lakas ng muscle mo. 'Di ba? Muscle mass, ibig sabihin, ang goal mo rin kasi dyan, lumaki yung katawan mo, 'di ba? Yun. Increase muscular endurance, ibig sabihin yung tagal. 'Di ba? Gaano mo katagal kayang buhatin yung isang bagay. Nandiyan yung mga goals, hindi yun naman kailangan gawin lahat ng goals na yan. 'Di ba? Ang mahalaga lang maintindihan nyo. Depende sa pangangailangan nyo sa inyong katawan. Strength and power, hypertrophy, muscular endurance. Depende sa goal nyo. Kung strength and power, sabi dyan, your training goals is determined in the intensity, bigat. Hypertrophy, ito yung pampalaki ata kung di ako nagkakamali. Kailangan mo namang gawin paulit-ulit para lumaki ang muscle mo. Diba? Flexibility, may ganun rin dito. But nasa sa inyo naman yan kung paano nyo i-design yung fitness plan nyo. And then sa goal, paano kayo ngayon ang goal nyo, ito mahalaga. Ang goal setting nyo must be in a smart way. Ano yung smart way na yan, sir? Specific, measurable, attainable, realistic, timely. Okay? Ano ibig sabihin ng specific? Dapat detalyado yung goal mo. Okay? For example, ang goal mo is, example lang to. Pwedeng ang goal mo ay mag-burn ka ng 2,000 calories per week. Pwede yun. Ibig sabihin, 5 times 400 times 5. 5 times a week, mag-exercise ka. Pwede yun. O kaya naman, ang goal mo ay, tawag dito, ang goal mo ay, mag-lose ng weight. Okay? Pwedeng 10 kilograms or 5 kilograms, depende sa'yo. And then, pwede pa, yung heart rate mo. Okay? Kuwari, ang goal mo is normal heart rate during jogging. Pag nagja-jogging ka, dapat hindi ka hinihingal. Okay? Although minsan, tama lang na mataas, pero yung walang hingal. Okay? Yun, pwede yun. Next, measurable. Ano ibig sabihin ng measurable? Ibig sabihin, pwede mong sukatin. Kagaya nito, calories, pwede mong sukatin. Yung weight, pwede mong sukatin. Yung heart rate, pwede mong sukatin. Yan dapat, measurable. Hindi pwede yung ginaganahan ka, tinatamad ka, hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung emotions kasi hindi yun nasusukat Okay, dapat numbers. Attainable, ibig sabihin, kaya ba? Ma-attain ba talaga yan? Parang pares lang yun na nandito no? Maging realistic ka. Attainable and realistic. Kaya ba talaga yan? Hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo sa sobrang
ganda or sobrang hirap. Dapat lang attainable and timely. Dapat may time ka, 'di ba? Kailan mo yung goal mo dito per week? Kailan yung goal mo sa 10 kilogram? Pwedeng 1 month. Or yung 5 kilogram, pwedeng 3 weeks. 'Di ba? Nasa sa'yo 'yon. Dapat may oras din. Kasi hindi mo siya masusukat kung walang oras. Okay? Ayan, na-upload na yung ano ko. Designing your fitness program, define your personal needs. Tama yan. Tingnan mo kung mamimili ka, kung cardio or muscle. Doon ka mamimili. Then, evaluate mo yung program mo. Tama ba tong program ko? Subukan mo rin kasi yung program mo na gagawin mo, na exercise mong gagawin, para malaman mo kung tama ba talaga. And set your clear goals. Ano ba yung goal ko dito sa program na to? Organize your program and put it into writing. Isulat mo. Okay? Mag-chart ka. Diba? Ilang oras ako nag-bike? Ilang oras ako nag-basketball? Diba? Mag-chart ka. Diba? Dito, ganun yung gagawin. Create a personal fitness plan. Ang pinagkaiba, eto ha. So, isusulat nyo na sa module. And then, eto, video record. Ano gagawin mo dyan? Huwag mo nang i-video record. Okay, hindi ko na kayo papahirapan. Ano na lang? Picture ng step by step. Okay, hindi na video record. So, ano lang ipapasa kay sir? Pwedeng isulat dito sa module, yun na yung project nyo, yung fitness plan. Or kaya isulat nyo sa ibang papel para kung magkamali kayo, maayos pa rin. 'Di ba? And then, ano pa yung gagawin? Susubukan nyo yung fitness plan, pero hindi na video. Picture na lang ng step by step. Bago nyo gawin, pagtapos nyo gawin. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Pagandahan ng fitness plan. Hindi kailangan sobrang hirap. Ang mahalaga dyan, kaya nung katawan nyo and swak sa pangangailangan nyo. Okay? Paano mo ma-identify kung ano yung bagay sa'yo? Prangkahan na. Yung mga overweight, okay, mga malulusog, cardio, respiratory ang para sa inyo, para sa atin. Okay? Yung mga mapapayat, okay, yung mga papayat, mas maganda sa inyo muscular strengthening. Okay? Sa babae naman, pwede rin cardio pa rin kasi may mga babae na payat talaga eh. And mas kailangan nila yung, hindi naman kailangan ng babae na magpalaki ng muscle eh. 'Di ba? So, nasa sa inyo yan sa girls. Pero, as for me, lalaki, pag mataba ka, ako, cardio ko, yung naman magpamuscle ng ano. Pag payat ka naman, syempre, kailangan mo naman muscle strengthening para lumaki yung katawan mo. Okay? And, idaan ko lang yung sa, project sa P6, yung project sa calculus. Yung project sa calculus, so, ito yung folder. Loob to loob. Ano lang yung gagawin mo dyan? Simple lang, gagawa ka lang ng collage. Kahit hindi naman collage na, ayoko ng collage na makapal gusto ko papel lang talaga. Ayoko nung may mga makakapal na nilalagay. Or sobrang daming design. Ang mahalaga lang sa akin dyan yung arrangement. Mahalaga sa akin dyan, arrangement. Content. And cleanliness and yung design ng kaunti. Okay, ano lang lalagay mo dyan? Lalagay mo lang dyan yung mga formula na ginamit natin sa second grading period. O ano ba yung mga formula na ginamit natin? Yung una is yung sa sequence or yung sa series. O ano yung mga formula na yun? Maglagay ka dyan. Isang box. Next naman, formula nung binomial theorem. 'Di ba? Pwede ka rin maglagay ng Pascal triangle. 'Di ba? Next naman, ano pa? Yung trigonometric identities. 'Di ba? Pwede 'yun, trigonometric identities, lagay mo diyan. Ano pa? Unit circle. Lagay mo rin diyan. Ano yung mga formula natin, mga diagram na ginamit natin sa unit circle, lagay mo diyan. Okay? Sir, hindi ako maganda magsulat. Pwedeng typewritten. Or maghanap ka ng ipiprint sa Google,
tsaka mo pagdidikitin dyan. Pangit ka magsulat, di ba? O sir, wala kaming computer. O di isulat mo. Pilitin mong gandahan yung sulat mo. Di ba? May paraan. Okay? So, short folder lang yan. Iko-compile lang or gagawin mo lang ng collage yung mga formulas na ginamit natin or yung mga diagram na ginamit natin. Karamihan naman ng mga yun nasa module natin eh. Kokopyahin mo na lang eh. Gagandahan mo na lang yung sulat or kung gusto mong i-type ulit, ikaw ang bahala. Or kung hahanap ka ng ibang klaseng picture nun sa Google, ikaw din ang bahala. Ilalagay mo lang dyan. Ano yung check ko? Arrangement. Dapat maganda yung arrangement. Content, yung nilalaman. Cleanliness nung gawa. And yung kaunting design. Hindi ko kailangan ng sobrang design. Gusto ko maganda yung kulay, malinis, and sakto yung ayos. Okay? So, yun lamang. Maraming salamat, grade 11. Ayan, tapos ng second grading natin. Maghanda sa exam next week. Yung exam next week ay 3 days lang. Hindi 4 days. 3 days lang. Kaya, ayun, galingan and mag-review na ng maigi kasi mahirap yun, lagi namang mahirap exam ng senior high school. Okay, so yun lang, maraming salamat grade 11 and God bless.